There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawang nasawi sa magkahiwalay na sunog kanina. Kabilang diyan ang senior citizen sa natupok na bahay sa Malabon kung saan may 2 pang nasugatan. Biguring maisalba ang isang dalagita sa Taguig na natrap naman sa loob ng kwarto. Nakatutok si Oscar Oida. Wala ng buhay nang matagpuan ang 15 anyos sa dalagita matapos matrap sa nasunog nilang tirahan sa may barangay North Signal, Taguig City kaninang umaga. Ayon sa mga kaanak ng biktima, pasado alas 7 ng umaga nang mapansin ang maitim na usok na nanggagaling sa kanilang bahay. Pagbukas ko nung gate, pagpasok ko dito, ang laki na nung apoy dito. Saka yung mga bayaw ko, nagtatakbuhan na, nagsisigaw na ng sunog. Kasabi ko, kumuha ng tubig, baka sakaling maapula. Eh wala na, talagang malakas na. Sinubukang isalba ang biktima na natrap sa kwarto. May umakyat doon, yung bayaw ko isa umakyat doon, ililigtas sana kasi humihingi ng saklolo eh. Pero wala na, talagang linangon na nung apoy. Labis ang paghihinagpis ng kanyang nanay. Nahimatay po siya, gawa nga na nalaman niya, sabi may nalaman siya nando sa loob. Nalapnos naman ang hita ng isang kasamahan sa bahay, pero nakalabas naman ang iba pang nakatira doon. Gawa nga po na siguro hindi yata nakalabas kaagad dahil nga sa dami ng mga damit. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang mitya ng apoy. Kasi mahirap po kasi naglabas tayo. And then siyempre makukuha na po yun ng taong bayan. And then ma-find out natin na iba pala yung result. Kaya mas maganda po pag may official na result na po yung investigation natin. Nanunuluyan ngayon sa evacuation center ng barangay ang 3 pamilyang apektado ng sunog. Nangako naman ang pamunuan ng lungsod na sasagutin ang mga gastusin ng mga nasunugan. Sila na po ang umayos po lahat po ng mga libing ng bata at saka po yung buburulan ng bata. Okay na po, lahat po yun, sila po ang sumagot. Wala po kami ginastos. Sa barangay Muzon, Malabon City, nasawi rin sa sunog ang isang 78 taong gulang na lalaki nang masunog ang isang bahay doon. 2 naman ang nasugatan. Naapula ang sunog na umabot ng unang alarma bandang 1:22 ng hapon. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 Oras. Muling inaresto sa Timor-Leste si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo noong 2023. Inaantabayanan na ng Justice Department ang sitwasyon at magiging hakbang ng gobyerno roon. At nakatutok si Salima Refran. Alas 8 ng gabi, oras sa Timor-Leste, dinampot si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa kanyang bahay sa kabisera na Dili. Ang abogado doon ni Teves, mahigpit ang yakap sa kliyente. Pareho silang kinuha ng mga otoridad na napag-alamang mga kawani ng Timor-Leste Immigration Police. Nananatili sila ngayon sa Ministry of the Interior. Pinost ang mga videong ito sa social media ng anak mismo ni Teves na si Axel. We are held against our will. They are not letting me go and they don't have sira laiha mandado. My father, Arnie Teves, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. Wala raw access kay Teves ang kanyang mga abogado. Ang kanyang legal team doon, naghain na ng petition for habeas corpus. Writ of habeas corpus is a preliminary writ. It is addressed to a person detaining another to produce that person in court and to justify to the court
the cause of his caption or his arrest. So kung igagrant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. Ang Department of Justice, minomonitor pa muna ang sitwasyon sa Timor-Leste at inaantabayanan ang mga magiging hakbang ng gobyerno doon. Tinawag namang fake news ng DOJ ang sinabi ng pamilya Teves na may private aircraft ng Pilipinas sa Timor-Leste kagabi. Matatanda ang kinasuhan si Teves sa tinuturing mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong March 2023. May arrest warrant at Interpol Red Notice si Teves para sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Idinuring din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Si Teves nakaalis ng Pilipinas at nagpunta sa Timor-Leste noong April 2023. Pagsapit ng March 2024, inaresto si Teves sa mga otoridad sa Timor-Leste. Pero pinalaya rin siya kalaunan matapos pagbigyan ang kanyang habeas corpus petition. Humiling din siya ng asylum doon. Ang Pilipinas humiling naman na i-extradite si Teves. Una itong pinagbigyan pero binasura rin kalauna ng Timor-Leste Court of Appeals matapos umapila ang kampo ni Teves. Ang desisyong yan, inaapila at binatikos pa ng Pilipinas. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor-Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor-Leste na maging miyembro ng ASEAN. Kasunod nito, nagpahayag si Timor-Leste President Jose Ramos Horta na nais na nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Ngayong buwan, ilang araw bago ang ASEAN Summit, naghayag na ang Pilipinas ng pagsuporta sa ASEAN membership bid ng Timor-Leste. Kasunod ng ASEAN Summit, si Teves inaresto ng Immigration Police kagabi. Ang biyuda naman ni Digamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Digamo, sinabing ang pag-aresto muli kay Teves ay isang makabuluhang hakbang tungo sa katarungan. Nananatili pa rin daw ang kanilang sigaw, ang mapanagot ang mga nasa likod ng krimen, gaano man kalayo o katagal silang magtago. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, nakatutok, 24 oras. Nasira ang pinto ng isang pampasaherong bus matapos itong paluin ng baseball bat ng isang sakay ng SUV. Ang nahulikam na insidente, nagugat umano sa gitgitan at alitan sa kalsada. Tunghayan sa pagtutok ni Mark Salazar. Pasag mo. Bakit yung binasag? Ay! Bakit yung binasag? Ay, hindi ganon. Huwag ganon, ma'am. O, tatakbo kayo, hoy. Yung binasag nyo, binasag nyo. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, naganap ito sa kahabaan ng Macapagal Avenue sa Pasay City. Ang salaming pinto ng isang bus ng GEL Transport binasag ng isang naka-SUV. Ayon sa uploader ng video na konduktor ng nakabuntot na isa pang GEL Transport bus, nagsimula ito sa gitgitan umano sa kalsada. Naghahanap buhay din kami, ma'am. Hindi mo kami mamatay kami. Ito na po yung nagkagit. Kinat na po ng private car itong kasamahan namin. Bago bumaba po si ma'am na yung may-ari nga po ng private car, may hawak po siyang tumbler. Pinupukpok na po yung harap ng salamin ng salamin ng bus ng kasamahan namin. Hanggang humantong ang insidente sa init ng ulo at murahan. May video paano kayo kagbalasubas mag-drive? Binasag oh. Bumalik si ma'am, parang medyo kasi may parang ini-speak na kala tinatawanan pa ng kasamahan namin. Mas lalo nagalit tong si ma'am, kumuha po ng parang matigas na bagay na parang baseball bat. Doon po nangyari. Doon na po yung actual na nung pagkakuha po na doon ko po na sakto na video po yung pangyayari na yon. Wala kayong karapatang basagin yung hindi ho amin yan. Yan ay sa amo namin. Hindi nga sa inyo kaya wala subas kayo mag-drive. Ipinagtanggol din ng uploader ang kasamahan niya sa GEL Transport. Sabi nila papatayin na kami. Wala naman siguro kung ganun nangyari kasi isa pa wala naman nung sabit yung sasakyan nila. Hindi naman ho talaga
Kasi may takot din naman mga driver namin sa mga ganyang aksidente. Yan yung iniiwasan ng mga driver namin dito. Kung may kasalanan po yung kasamahan namin, yun talagang matik na dapat sinumbong na lang po nila sa enforcer. Sinusubukan pa naming matunton ang mga sakay ng SUV para kunin ang kanilang bersyon sa nangyari. Pero ayon sa pamunuan ng GEL Transport, nakipag-ugnayan na sa kanila ang mga ito para sa isang settlement. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Binweltahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kritikong nagsasabing papogi lamang ang 20 pesos kada kilong bigas ng gobyerno. Gate niya, panoorin na lamang siya at saka sila mag-usap sa 2028. Nakatutok si Ivan Mayrina. Noong unang inanunsyo ang paglulunsad ng 20 bigas sa Visayas bagong eleksyon 2025, sinabi ng Department of Agriculture na hanggang 5 bilyong pisong subsidiya ang kailangan ilabas ng gobyerno para matustusan ito hanggang sa katapusan ng taon. Maganda rin ang inventaryo sa mga bodega ng NFA para pakinabangan ng hanggang 60 milyong Pilipino. Pero may ilang kumwestiyon sa timing ng programa, lalo't inilunsad sabay sa panahon ng eleksyon. Hanggang kailan daw tatagal ang magandang supply at kaya ba itong tustusan ng gobyerno? Kagabi, sinagot yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way. We found a way to do it. Ang sinasabing pagpapapogi, iniugnay din ng kanya mga kritiko sa patuloy na pagbaba ng approval at trust rating sa Pangulo. Tulad na lamang ng pinakahuling survey ng Pulse Asia kung saan lumalabas na mas mataas pa ang rating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit nakakulong na ito sa dahig kaysa kay Marcos. Mas mataas din ang trust rating ni VP Sara Duterte. Pero ipinagkibit balikat ito ng Pangulo at tila kinwestiyon ang kredibilidad ng survey. Let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Kasunod naman ang kanyang pahayag na bukas siya makipagkasundo sa mga Duterte. Pinalutang ni Senador Bongo ang kondisyong dapat pabalikin muna si dating Pangulong Duterte sa bansa para patunayan ang sinseridad ng pakikipagkasundo. Pero pinalagan ito ng Pangulo. No. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero isasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition tapos na. That's not reconciliation. Yes. Bring SPR po. That's not even a negotiation. That's demanding. Sa kabila niyan, hindi naman daw tuloy isinasara ng Pangulo ang pinto sa usapan at nagpahayag ng kahandaang makinig at maghanap ng solusyon sa alitan nila nang minsang naging katandem sa unit team. Kailangan sinasabi ko nga, bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais kong mag-reconcile, edi isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Wala pang tugon si Vice President Sara Duterte tungkol sa pahayag na ito ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Hindi na nakapalag sa buy-bust operation ang umano'y nagbabagsak sa mga big-time pusher sa ilang lugar sa Metro Manila at Rizal Province. Halos 14 na milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa suspect. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Sinetap ng mga pulis ang buy-bust operation sa tabing kalsada lang at kahit nakabilad sa publiko, walang alinlangang ipinakita ng suspect na nakadilaw ang bitbit niyang kontrabando. Lingid sa kanyang kaalaman, asset ng pulis ang nakapula habang ang nakaitim, undercover police naman. Nang ma-verify na droga nga ang karga, nagtanggal na ng sombrero ang undercover na pulis. Go signal, naarestuhin na ang suspect.
Ang hulihan, nangyari sa area ng Batasan, San Mateo Road, halos hangganan ng Quezon City at Rizal Province. Base sa mga impormasyon na na-extract natin during the custodial debriefing report, kilo-kilo ang binabagsak niya na shabu sa kanyang mga big-time drug pushers na mga customer from Pasig, Marikina, Antipolo, and Quezon City. Ang station commander po natin dyan ay nakikipag-coordinate din doon sa adjacent municipalities ng Rizal para din sa ating mga intel fusion para nagpapalitan po tayo ng mga intelligence, yung mga report ng mga target personality nila. Na-recover sa suspect ang 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng kulang 14 million pesos. Bumaba lang po ito ng jeepney. Bago po ito, sir, kami ay na-surprise din. During the buy bust ay 1 kilo lang ang pinag-uusapan namin. Only to find out na 2 kilo pala yung laman. Ayon sa QCPD, pintor ang suspect. Nakulong na rin dati sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Meron po tayong na-develop ngayon na link analysis at meron na rin tayong initial information po doon sa kanyang source. Ayon sa suspect, pinahatid lang po sa akin. Alam mo ba na shabu yung inihatid mo o inihatid mo? Hindi po sir, pinapagutusan lang po ako eh. Sa hirap po ng buhay, kaya sumunod po ako eh. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sinimulan ng tanggalin ng Transportation Department ang mga X-ray machine sa MRT para mapabilis ang galaw ng mga pasahero. Bahagi po ito ng paghahanda para sa EDSA Rebuild kasama ang planong paagahan ang biyahe ng mga tren. E-approve naman kaya sa mga pasahero? Alamin po sa pagtutok ni Joseph Morong, exclusive. Umaga pa lamang marami na ang sumasakay sa MRT. Sila mga nagmamadali na papasok ng eskwelahan o trabaho. Pero bahagya silang naantala dahil kailangan munang dumaan sa mga X-ray machine. Medyo. Bakit po? Paano po? Malilit na ako eh. For safety reason po. Okay, pero pag marami kayo? Carry lang kasi willing to wait naman din ako. Si Jim kinailangan pang halongkatin ng mga gamit dahil sa nadetect na bakal na fist knuckle. Ang mga pagkakaantalang ito ang gustong bawasan ng Department of Transportation, lalo pat ang MRT ang isa sa mga aasahan ng pamahalaan na kumuha ng mga pasaherong iiwas sa EDSA kapag nagsimula na ito sa June 13 na sasabay pa sa pagbubukas ng klase sa June 16. Yung mga sasakyan na nanggagaling sa Magayo, pwede silang mag-park sa mga malapit sa mga stasyon ng tren and magte-tren sila o magbubus sila. Ayaw na ng DOTR ng ganitong mga eksena na halos 1.5 oras ang pila sa mga estasyon, lalo pa noong 10 pa lamang ang tren ng MRT. Sa ngayon na may 20 ng mga tren na madadagdagan pa ng 3 tuwing peak hours, napababa na nila sa 5 hanggang 10 minuto mula sa 30 hanggang 45 minutes ang pila. 30 minutes ang mawawala sa pila time at sa travel time ng mga kababayan natin. Kaya nga binaklas na ang X-ray machine na ito sa Boni Station at susunod na sa iba pang mga estasyon ng MRT. Sa halip magpapakalat ng mga tauhan ng Coast Guard na heavily armed at mga K9 unit. Sa halip ng mga X-rays, mga ganitong metal detector na lamang at yung mga bomb sniffing dogs ang ipapalit ng DOTR na pang security measure sa mga MRT stations sa susunod na linggo. Ito raw ay para mas mabilis yung pagpasok ng mga pasahero. Pero may ilang kinakabahan pa rin sa pagtatanggal ng mga X-ray machine. No, please don't go. Kasi para sa aming mga pasahero, importante talaga siya. Nag-increase tayo ng visibility ng Coast Guard and other enforcement visibility na medyo kamukha sa ibang bansa, ang mga baril malalaki, mahahaba para deterrent, no? Kasi yun ang nakita natin sa ibang bansa ginagawa eh. Babaklasin na rin at aayusin ang signage sa estasyon na ito na napulaan sa social media dahil hindi raw ito mabasa ng maayos dahil sa kulay at disenyo. It needs to follow standards. Itinutulak din ng DOTR na agahan ng kahit 30 minuto ang pagbubukas ng MRT sa pagsisimula ng EDSA Rebuild. Sa gabi kasi medyo sagad na tayo na halos 11 o'clock na nagsasara ang MRT3 and kailangan ng maintenance time. Pinipilit natin ngayon na from 4:30 AM ang pag-umpisa
gagawin nating 4 a.m. Pinipilit ko pa yon sa ating maintenance operator. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nakakita ng ilang personal na gamit ang pulisya mula sa drainage sa Makati, kung saan may nakunang lumabas na tao. Ayon sa Makati Police, posibleng matagal na siyang nakatira sa drainage base sa mga nakumpiskang kagamitan. Nangangailangan din daw ito ng tulong medikal. Pinaghahanap pa siya sa ngayon, pero ang sabi ng DSWD, oras na matukoy ang kinaroroonan niya, magsasagawa sila ng mga nararapat na hakbang tulad ng pagbibigay sa kanya ng pansamantalang matutuluyan. Sa kabila ng patuloy na pagbuntot ng barko ng China sa barko ng Pilipinas, matagumpay na nakarating ang MV Kapitan Felix Oca sa Pag-asa Island para po sa isang sea concert. Napuno ito ng musika, tampok ang ilang artist mula po sa iba't ibang bahagi ng Asia. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Emil, magandang gabi. Nakarating nga ng Pag-asa Island itong atin ito coalition para sa kanilang civil mission sa pamamagitan ng isang konsyerto sa dagat. Matapos ang isang araw at kalahating paglalayag mula El Nido, Palawan, nakarating sa Pag-asa Island kaninang pasado 1:00 ng hapon ang MV Kapitan Felix Oca. Lula ng barko, ang civil mission ng atin ito coalition para sa isang sea concert for peace and solidarity. Naging hamon ang masamang panahon pero tuloy ang tugtugan. Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Pagdating sa territorial waters ng Pag-asa Island, sinimulan ng programa sa pagkanta ng ating pambansang awit. Sa Sa bridge ng barko ay tinuloy ang concert, isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng mga artist mula sa iba't ibang bahagi ng Asia, tulad ng Indonesia, Malaysia, at South Korea. Pati na rin ang sariling atin. Kasabay ng programa, dumating ang mga mangingisda ng Pag-asa Island para makadaupang palad ang atin ito coalition. Binigyan din sila ng supply ng gasolina. Ang mensahe sa China ay klaro. Gusto natin ng kapayapaan sa West Philippine Sea. At yung kapayapaan na yan, hindi lang Pilipino ang may gusto, pero yung mga mamamayan din ng ating mga kapitbahay. Tayo ay nakapag-jamming, tayo ay nakapag-concert. This is again a historic mission because it's the first ever concert at sea for peace na ginanap natin dito sa West Philippine Sea. At ang maganda sa mission na ito, hindi lang mga Filipino artists ang tumugtog at nakikanta, nakijam din yung mga artists dun sa mga karatig bansa natin. Meron tayong artists mula sa Malaysia, Indonesia, South Korea. Nanatili ang pagbantay ng Philippine Coast Guard sa MV Kapitan Felix Oca dahil sa kanilang monitoring. Noong 3:00 ng hapon, meron 3 barko ang China Coast Guard at 22 Chinese Maritime Militia vessel sa palibot ng Pag-asa Island. Sa buong biyahe ng MV Kapitan Felix Oca, nanatiling nakabuntot ang China Coast Guard. Noong una, 2 ang nakashadow na barko. Pero nang mauna sa West Philippine Sea ang isang escort ng ating ito coalition sa Pag-asa Island, sinundan ito ng isang vessel ng China Coast Guard. Very lucky when naka-approach tayo ng this, ano rin ako na-amaze na nakalapit tayo ng ganong kalapit sa ating Pag-asa Island. And very rin ako, kasi like nung first mission namin talaga, sila nag-tense o sila ng dangerous maneuvering. So siyempre yung ating safety of the vessel and safety of the groups. So nag-abort mission kami nung first mission namin. So okay, ngayon very talaga. Okay ang natin. Sabi nga successful yung Emil, sa mga oras na ito, kahit pabalik na tayo ng Maynila, meron pa rin isang nakashadow na vessel ng China Coast Guard. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre. Dahil aabuti ng pagtatapos ng 19th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kine-question ni Senator-elect Tito Soto
kung pwede nga ba itong maitawid sa 20th Congress. Magkaiba raw kasi ang sinasabi ng impeachment rules at Senate rules tungkol dito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kulang 2 linggo na lang bago mag-adjourn ng 19th Congress. At sa June 2, ipipresenta na ng House Prosecution Panel ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ang sabi ngayon ni Senator-elect Tito Soto, may posibleng komplikasyon kung maitatawid ba ang impeachment trial sa 20th Congress na magsisimula pa sa Hulyo. Sa impeachment rules, kailangan tapusin yung impeachment. Yung Senate rules ang nagsasabi, based on the Constitution, na pag-adjourn sinidi kayo, lahat ng business nyo patay. It's a justiciable issue, pwede dalhin sa Supreme Court. Pero sabi ng isang impeachment prosecutor, ang trabaho lang nila sa pagpapasa ng batas ang natatapos at hindi ang responsibilidad nila sa impeachment. Hindi natatapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. At ihambing natin ito sa isang kaso sa korte. Once a case is filed with the trial court, the judge may retire, the judge may get promoted, but the case stays on with the trial court. Hindi na di-dismiss ang kaso just because napalitan ang mga judges. Ayon sa ilang impeachment prosecutors, isang kasamahan lang nila ang magbabasa ng Articles of Impeachment sa Senado. Tumanggi silang pangalanan nito. Pinag-aaralan pa ng impeachment prosecutors kung babasahin ba ang buong impeachment complaint o kung magbibigay na lang ng summary sa kada article of impeachment. Sabi ni Defensor, hindi rin kailangang present ang lahat ng 11 impeachment prosecutor sa presentation ng Articles of Impeachment sa Senado. Karamihan din anya sa mga tumestigo sa mga pagdinig sa Kamara ay nasa listahan nila ng witnesses. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Exciting things ahead para kay ex-housemate Josh Ford ngayong mapapanood na siya muli sa Kapuso youth-oriented show na Maka. At bukod kay Josh, may isa pang masayang winelcome ang barkada na makakasama sa series. Makichika kay Lars Santiago. Josh Ford is back at it again. Dahil pagkatapos ng kanyang PBB Celebrity Collab Edition stint, mapapanood na siya uli sa hit Kapuso youth-oriented show na Maka. It feels amazing to be back. I missed everyone talaga. Hindi nga raw basta-basta ang pagbabalik ni Josh sa Maka dahil na-prank pa siya ng mga kasama. Hindi po ako nila pinapansin kanina but nung after na, sinabi nilang prank na nakita ko po na na-miss rin po nila ako. Kaya it was really nice feeling. Very happy naman ang cast sa pagbalik ni Josh dahil kompleto na naman ang barkada. Masaya po, masaya. Happy kami na bumalik na si Josh. Kasi yun, nag-a-add na naman ng twist and fire sa story sa buhay ni Zeph and syempre sa buhay ko. So, thankful ako na successful din yung journey niya doon sa PBB. Yeah, proud of you, Josh. Habang tumatagal, lalo nga raw nagiging solid ang Maka School tropa, on and off cam. We work professionally with each other, pero ang isa sa mga pinaka na nagustuhan ko sa mga kasama ko is yung companionship na nabuo. I feel really happy. I'm really grateful po na ang naging first project ko po dito sa GMA, kasama po silang lahat. And it's a blessing for me. Pero bukod sa pagiging close ng barkada, may bago rin silang makakasama sa pagsisimula ng Season 3. Ang batikang Kapuso actress na si Gladys Reyes. Si Gladys ang magiging kontrabida sa buhay ng makabarkada dahil isa siyang masungit na tagapamahala ng bagong dorm ng tropa. Nakakatuwa po na maka-work syempre si Ate Gladys. Feeling ko kinakabahan po ako kasi syempre first time ko siya mamimit and maka-work. But based sa sinabi ni Elijah, I think naman we're lucky na and we're blessed sa show na to sa Maka. Lahat ng naka-work namin ng mga veterans talagang they're very kind and they give us wisdom. So we're excited to get to know Miss Gladys. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.
Natangayan ng halos 100,000 pisong halaga ng cellphone at pera ang isang dayuhang turista matapos umanong biktimahin ng grupong nag-alok na ipapasyal siya. Ang nabistong estilo ng mga suspect na naaresto rin kalaunan sa pagtutok ni June Veneracion. They were really friendly, so I just trust them. Ito ang daing ng French tourist na si alias Matthew. Matapos umanong pagkatiwalaan ng grupong lumapit sa kanya nitong linggo, May 25, habang naglalakad siya sa Makati. Nagpresenta umano ang grupo na sasamahan siyang mamasyal sa isang tourist spot sa Maynila. Kumain muna sila, pagkatapos sumakay na ng taxi. And at one point, I felt an injection in my arm, so they drugged me and I became completely unconscious and I have no memories. Nang magkamalay si Matthew, doon na niya nalaman na nalimas na ang kanyang pera at gamit. Pagising niya, wala na yung kanyang mga gamit na cellphone at cash na nagkakahalaga ng 96,000 pesos. Ang naturang estilo ng pangbibiktima galing umano sa tinaguriang Ativan Gang. Lumang grupo na ang tinaguriang Ativan Gang. Pero bago raw ang modus ng pagturok nila sa biktimang dayuhan, sabi ng PNP. Kakaiba raw ito sa lumang estilo ng grupo. Nung mga bata tayo, itong Ativan ay inahalo sa pagkain o sa inumin. Pero dito sa insidente na to, ay naging injectable. Nabanggit po nung isa sa mga babae po na isa sa mga suspects po, na masyado ng gasgas yung kanilang paglagay ng gamot or kung anumang chemical sa tubig tas pinapainom. Kahapon, sa tulong ng isang app, na-trace ang cellphone ng biktima. Doon na naaresto ang 5 suspect, kabilang ang isang 68 years old na babae. Nakuha sa kanila ang cellphone ng dayuhan. Sasampahan sila ng reklamong robbery. Ano po kami in-inject, sir? Bakit nahilo, sir? Nakatulog. Kampo siguro, yung sleeping pills. Paano nilagay? Paano pinainom? Nalo? Sa prutas. I feel sad and I don't want that it's happened again to other tourists like me who just trust people that are friendly. Sa ganitong insidente, iginiit ang NCRPO na malaking papel daw ang police visibility. Kasi yung physical presence ng ating kapulisan sa kalsada really deters crime, really prevents crime. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan na po ng gobyerno ang paglalagay ng floor price para tiyaking hindi lugi ang mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang palay. Isa yan sa tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga magsasaka nang mag-inspeksyon siya sa imbaka ng NFA sa Bulacan. At nakatutok si Mariz Umali. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos na bumisita sa 2 warehouse ng National Food Authority rito sa San Ildefonso, Bulacan para pakinggan ang hinaing ng mga rice farmers. Isa sa kanilang mga hiling ay ang patuloy daw sanang pagbili ng NFA ng kanilang palay dahil madalas tumitigil ito pag natapos ng panahon ng anihan. Kahit pa tuloy-tuloy naman daw ang pag-iimbak nila ng palay sa buong taon. Ang resulta, bumabagsak tuloy ang presyo nito. Kaya sabi ng Pangulo, kaya binabalik natin sa dating gawi na yung NFA na bumibili, tinitignan yung presyo para maganda ang presyo sa pagbili sa inyo ng palay. Ngayon nga, 19 na fresh, 24 pagkatuyo. Nakahanap naman ang mga magsasaka ng pagkakataong ihirit ang kanilang isa pang hiling sa Pangulo. Taasan daw sana ang pagbili ng NFA sa kanilang tuyong palay. Imbes na 24 pesos kada kilo, gawin daw sana itong 28 pesos kada kilo. Siyempre gusto niyang taasan. Biglang pumalakpak po. Nagkamali ako ng tanong. Sabi nga ng mga magsasaka na nakausap ko, labis silang binabarat ng mga trader at binibili lang ang kanilang palay ng 12 pesos kada kilo. Ang puhunan po kasi naming farmer sa bawat isang hektarya, hindi po bababa sa 50,000. Pero pagka po nabili na yung palay nyo po, napakababang halaga. Hindi mo na po kinikita kasi marami ka pang babayaran. Sabi ng Pangulo, pinag-aaralan na raw nila ang paglalagay ng floor price para hindi mabarat o malugi ang mga magsasaka. Yung binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer.
na wala namang malugi. Nangako rin si Pangulong Marcos na pagagandahin pa ang mga pasilidad, magdaragdag ng mga equipment at mga truck at paiigtingin pa raw ang tulong ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka. Sinilip din ng Pangulo ang loob ng warehouse para makita ang mga stock ng palay. Binuksan na raw ang 134 na mga pinagawang warehouse ng NFA at magdaragdag pa raw ng 36 ngayong taon. Plano rin nilang patayuan ng Kadiwa Store ang mismong warehouse para makapagbenta ng 20 pesos na bigas. Isa ito sa dalawang warehouse dito sa San Ildefonso, Bulacan na may kapasidad na tig 58,000 na sako ng palay na nagsimula nang ipadala sa mga miller. At oras na magiling at maging bigas, dadalhin na ito sa iba't ibang mga warehouse ng NFA para maging bahagi ng P20 rice o yung 20 pesos na bigas para sa mga vulnerable sector. Sabi ng NFA, target nilang maibenta ang 20 pesos na bigas sa buong bansa na sa susunod na taon. We are on the planning stage. Meron ng mga technical working groups on how we will implement this on a nationwide scenario. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Bagsak sa international standards ang 2025 midterm elections ng Pilipinas na nakapagtala umano ng mahigit 500 election violations tulad po ng vote buying at karahasan. Base po yan sa report ng isang international observer. Pumalag ang COMELEC lalo na sa aspeto ng disenfranchisement dahil mataas umano ang voter turnout. Nakatutok si Ian Cruz. Sa final report ng International Observer Mission na inorganisa ng International Coalition for Human Rights in the Philippines, may mga naitalang voter disenfranchisement, vote buying, pagsupil sa mga karapatan at foreign interference sa midterm elections ng Pilipinas itong May 12. The combination of vote buying, the militarization that has occurred, has created the disappearances, the red tagging, everything. Kaya para sa kanila, hindi pasado sa international standards sa aspeto ng pagiging malaya at patas ang katatapos lang na eleksyon. Ang ulat ng IOM ay base daw sa ilang linggong documentation ng international field teams na ipinadala sa Luzon, Visayas at Mindanao sa panahon ng kampanya at mismong araw ng eleksyon. Bukod sa 50 international human rights advocates, may field observers na itinalaga sa mga lugar na may kasaysayan ng election-related violence. Katuwang din nila ang mga local watchdog na Kontradaya at Vote Report PH. Isa pa sa pinuna nila ang pamamayagpag umano ng political dynasty sa bansa. The political dynasties in the Philippines, we need to bring them more and more into this issue because they are complicit in the shocking crimes and the fear that is becoming part of elections in the Philippines. Sa IOM final report, nakadokumento umano ang 545 electoral violations mula sa disenfranchisement, harassment, election-related killings, pagdukot at maging ang pamimili ng boto. Ayon sa international observers, matindi raw ang naganap na vote buying dito sa Pilipinas bago ang eleksyon 2025. Many Filipinos had to accept or chose to accept large amounts of money because they are trying to survive on low average wages. In some cases, party lists funded by large businesses were able to pay out the equivalent of 1 month's wages for one vote. Direktang kinontra ng COMELEC ang sinabi ng IOM tungkol sa voter disenfranchisement, lalo't ang taas raw ng voter turnout noong eleksyon. I strongly disagree kasi paano magkakaroon ng massive disenfranchisement? Ganong 82.2% ang bumoto noong nakaraan, pinakamataas sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi sila pinilit, hindi sila tinakot. Sinang-ayunan naman ng COMELEC ang ilang obserbasyon ng international observers. Ang issue ng vote buying, hindi naman po maitatanggi yan. Although, in all fairness sa amin, siguro ngayon lang nyo lang napansin at nakita yung matinding kampanya ng COMELEC laban sa pamimili ng boto kumpara ng mga nakakaraang halalan natin. Kaugnay sa sesyon ng IOM na gawing hybrid ang eleksyon sa bansa. Manual ang pagbibilang sa precinct level at automated ang transmission. Sagot ng COMELEC na ayon sa batas ang full automation ng eleksyon sa bansa. Ito po ay sinasabi natin na fully compliant sa mga umiiral na batas, RA 8436, Republic Act 9369, at nakita po natin ang advantages. Almost 3,000 cases since 2010 ang umakyat bilang election protest. Kine-question mismo ang pagkakabilang at pagkaka-appreciate ng balota. Pero out of the 3,000 cases mula sa Regional Trial Court, mula hanggang sa COMELEC, hanggang doon sa ating House of Representatives, Senate, and Presidential Electoral Tribunals, ni isa po walang binaligtad ng bilang ng boto.
Sinisika pa naming makuha ang panig ng Malacanang kaugnay sa ulat na ito ng IOM. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Naglatag ng mga ebidensya sa korte ang kampo ni Alice Guo para depensahan ang isa sa mga kinakaharap niyang kaso na qualified human trafficking. Personal na humarap si Guo kanina sa Pasig RTC. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naka-face mask at balot na balot ng jacket si dating Bamban Mayor Alice Guo o Guo Haping nang dumating kanina sa Pasig RTC. Para yan sa pagdinig sa kaso niyang qualified human trafficking kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac noong nakaraang taon. Well, we are hoping, again, we cannot say, but we are hoping na we presented sufficient evidence. Kinailangan din personal na humarap ni Guo dahil inobliga ito ng korte. Kasi nga, it's our turn to present our evidence. So basically, kailangan niya na mag-appear personally din. Of course, she's confident na she can explain everything. She can explain or she can refute the allegations against her. Nasa 4 na oras ang itinagal ng pagdinig bago ibinalik sa Pasig City Jail si Guo. Bukod sa kasong qualified human trafficking, nadagdagan pa ang mga kasong kinakaharap ni Alice Guo. Isinampa ng Justice Department sa Capas Regional Trial Court ang 62 counts ng money laundering. Ito ang ika-8 ng kaso na isinampa laban sa na-dismiss na alkalde. 30 iba pang kasama niya ang sinampahan din ng kaso. Naghain din noon ng 3 counter affidavits si Guo para sa 3 kasong kinakaharap niya naman sa Justice Department. Sa kasong graft na nagugat sa pag-issue niya umano ng mga permit sa mga di-lisensyadong pogo sa Bamban, Tarlac, nanindigan si Guo na ginawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang alkalde. Wala rin umano siyang kahit anong koneksyon sa anumang transaksyon. Sa kasong falsification, idiniini Guo na siya ay Filipino citizen, kaya wala umanong nangyaring pamemeke ng dokumento sa pagbili niya ng mga ari-arian. Pinabulaanan din ni Guo ang isinampa sa kanyang kasong tax evasion na nagugat sa umano'y paglilipat niya ng shares at hindi pagbabayad ng tax. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Pinagsusumiti na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ng courtesy resignation ng mga opisyal ng mga government-owned and controlled corporations o GOCC. Kabilang diyan ang mga non-ex-officio chairperson, chief executive officer o CEO at appointive director, trustee at mga miyembro ng GOCC Governing Board. Ayon sa direktiba ng Governance Commission for GOCCs, dapat naka-address sa Pangulo at isumite sa Office of the Executive Secretary ang courtesy resignation ng mga non-ex-officio chairperson at CEO. Ang mga appointive directors, trustees at miyembro ng GOCC Governing Boards naman, direktang pinagsusumite ang courtesy resignation sa Governance Commission at naka-address sa Pangulo. Bago nito, pinagsumite rin ng Pangulo ng courtesy resignation ng mga miyembro ng kanyang gabinete, kasama ang mga pinuno ng ahensya at presidential advisor na may cabinet rank. Hakbang daw ito para masuri ng Pangulo ang naging performance ng mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang GOCCs. Nasa kote ang isang Filipino-Indian na sangkot sa umano'y pagpapanggap para makapanloko ng ilang negosyante. Wala ring takas ang kasabwat umano niyang call center agent sa hiwalay na operasyon. Ang kanilang modo sa pagtutok ni John Consulta. Nang matanggap ang pera, makikitang binilang pa ito ng target ng NBI sa ilalim ng mesa. Maya-maya, lumapit na ang mga ahente ng NBI NCR para isagawa ang pag-aresto. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the courts of law. Arestado ang 38 anyos na half Pinoy, half Indian national na suspect umano sa panloloko sa siyam na negosyante sa Metro Manila. Naintindihan mo yung karapatan mo? Okay, estado ka. Sa hiwalay na operasyon sa Pasay pa rin, huli ang isang 34 anyos na call center agent na kasabwat umano ng suspect. Reklamo ng isang negosyanteng complainant, pinadama raw siya sa simula pero kinalaunan ay tinangayan na ng 12 milyong pisong halaga ng luxury bags, relos at alahas. Masakit po kasi tinuring kong kaibigan, kaya nga po ako nagtiwala eh. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon? Na maibalik yung pera.
It's hard-earned money po. Hindi ko kikitain yun ang tagal ko pong inipon yun. Bahagi raw ng kanilang modus, magpapanggap ang half Pinoy, half Indian na suspect bilang pamangkin ng Indian businessman na si James Kumar. Ang call center agent na suspect naman, siya ang magpapanggap na si James Kumar na siyang mangangako sa mga biktima na magre-release umano ng 10 milyong pisong loan para sa kanila. Bakit ako sa dinami-rami ng tao? Hindi ka ba hindi ka ba nahiya? Kanina, kinompronta ng mismong si James Kumar ang mga suspect dahil sa paggamit sa kanyang pangalan. Medyo nakakasama lang ng loob. Mamaya, nademanda na pala ako, hindi ko alam. Dahil sa kalokohan na ginawa po nitong taong to. Di na itinanggi ng dalawang inaresto ang aligasyon. Pasensya na po. I know this is, alam ko naman pong mali. Bakit mo siya nagawa? Yung ganong klase ng panloloko? Naging greedy po. Pwede bang ikaw muna kumausap magbilang James Kumar? Tapos noon kasi ayaw makapag-usap sa akin, ayaw makapag-usap ng tito niya sa mga clients. Sabi ko okay naman pre, basta legit eh. The NBI director wants to call on the public to be vigilant sa mga ganitong klaseng activities, no? To be extra careful and exercise due diligence in all their business dealings. Maraming panluloko ngayon, be very careful. Na-inquest na sa reklamong large-scale estafa in relation to Cybercrime Prevention Act at computer-related identity theft ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Tara na and let's stand Cloud 7. Officially launched na ang youngest P-pop group ng Sparkle Artists. Full force na Lucas, Cairo, Johan, Egypt, Mix, DJ, and Fian. At hindi makapaniwala ang grupo na tapos na ang kanilang training and handa ng magpasiklab sa kanilang mga kanta at sayaw. Maglalabas din ng digital series na Up, Up, and Away this June para mas makilala ang members. Flaunting her bare back ang newest IG post ni Kapuso fashion icon Heart Evangelista. And ang look niya, very effortless lang by the pool, pero surely nakuha ni Heart ang attention ng netizens while flexing her heart tattoo. Reminiscing his PBB days, ang ex-housemate na si Michael Sager nang i-recreate niya ang kanyang favorite dish sa loob ng bahay ni Kuya. Sa simpleng rice, toyo, oil, and of course sa chips, craving satisfied agad si Michael. Yun po kasi talaga yung kinakain ko sa bahay ni Kuya every single day. Pag gutom ako, napakasarap. Doon ko ulit naalala yung memories ko sa bahay ni Kuya. Ilang bahagi ng bansa pa rin ang nakaranas ng paha at landslide. Nahulog to, nawahurot tong balay. Natabunan ng lupa ang kalsada sa bahaging yan ng barangay Dansolihon sa Cagayan de Oro City. Kasama sa gumuhong bahagi ng bundok ang mga bato at punong kahoy. Isang bahay naman ang tumagilid at halos matumba na matapos mahagip ng landslide. Walang nasaktan sa insidente pero pahirapan ang pagtawid ng mga residente. Nalubog naman sa baha ang bayan ng Ilog sa Negros Occidental. May bahaging malalim at abot tuhod ng tubig. Ang mga pagbaha kasunod daw ng pag-apaw ng ilog dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, trough ng low pressure area at localized thunderstorms ang dahilan ng masamang panahon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mga kapuso, malabo mang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, magpapaulan pa rin ang bahagi ng isang low-pressure area. Apektado pa rin ng trough o yung extension nito ang ilang bahagi ng Southern Luzon. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng mainit na easterlies. Pero kumpara nitong mga nakalipas na araw, nasa 15 at bagyang buwaba ang bilang ng mga lugar na posibleng makaranas ng heat index na nasa danger level. Pinakamataas sa abot sa 44 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas lalo na bandang hapon. Maging handa pa rin sa posibleng baha o landslide. Sa Metro Manila, malinsangan pero maging handa pa rin sa tsansa ng localized thunderstorms. Samantala,
Ayon sa Climate Forum na Pag-asa kanina, 11 hanggang 19 na bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula po Hunyo hanggang Oktubre ngayong taon. Pero gabay lang po yan dahil pwedeng mas marami o mas kaunti rito ang aktual na maitala sa bansa, kaya patuloy na umantabay sa updates. Nananatili rin ang neutral condition sa bahagi ng Pacific Ocean na malapit po sa Pilipinas. Ibig sabihin, walang umiiral na El Nino o La Nina. Asahan din daw na bago magtapos ang linggong ito'y unti-unti nang magparamdam ang southwesterly wind flow bago tuloy ang pumasok ang habagat season. Sa darating na Biyernes na, May 30, ilulunsad ang digital archives na Jessica Soho at 40, telling the story of Filipinos. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Laman ng digital archive na ito ang mga pinaka-hindi malilimutang ulat at panayam ng batikang Kapuso broadcast journalist na si Jessica Soho. Bahagi po ito ng pagdiriwang sa ika-40 taon niya sa industriya at pagkilala sa natatangi niyang kontribusyon sa broadcasting. Mapapanood yan sa GMA Public Affairs YouTube channel. Proud and thankful si David Licauco na nabili na niya ang kanyang dream car dahil sa sipag, tiyaga at patuloy na suporta sa kanya ng fans. Personal niyang ipinasilip yan kanina sa isang fan meet. Makichika kay Lars Santiago. Sakay ng kanyang bagong white high-end car. Dumating sa venue ng kanyang fan meet si David Licauco. Very proud na flinex ni David ang kanyang new baby na noon pa raw niya gustong bilhin. It's electric. Pwede ko siya gamitin araw-araw. Siyempre, efficient. Ipinakita pa ni Pambansang Ginoo ang loob ng kanyang bagong sasakyan at inayapan niya akong sumakay. It's just the fruits of my labor with the help of course, GMA, sa business ko rin, sa mga fans, diba? So kaya nakabili rin ako ng ganito. Speaking of working hard, hindi maikakaila ang sipag ni David na araw-araw puno ang schedule sa trabaho at sa negosyo. Sky's the limit nga para kay David na hindi na lang pang-acting dahil pinasok na rin niya ang pagiging recording artist na hindi raw niya inakalang gagawin niya. I never imagined myself to be an artista, to be an actor. So what more yung pagiging recording artist nga po titular, di ba? So I think it's a beauty of life, you know. Like I think if you're open to opportunities and if you do your best, if you are hardworking, anything can happen and you can achieve anything in life. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Mga kapuso, libreng pag-aaral abroad na meron pang allowance? Yan ang alok ng mga embahada ng Saudi Arabia at New Zealand sa mga kwalipikadong Pilipino. Kung paano, alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Nais mo bang mag-aral ng libre ng Arabic o anumang undergraduate o graduate degree sa Middle East? Yan ang alok ng Saudi Arabian Embassy sa 265 na mga qualified na Pilipinong estudyante sa kanilang Study in Saudi program. Bukas ang scholarship sa lahat, Kristiyano man o Muslim. Sasagutin ng Saudi government ang tuition sa mapipiling university sa Saudi Arabia, ang plane ticket papunta at pabalik, living expenses at meron pang stipend allowance. When they go to Saudi Arabia, they have everything free and they can study for all their university. Layo ng programa na tumulong sa mga Pilipinong estudyante at palawakin ang kaalaman tungkol sa kultura, ekonomiya at buhay sa Saudi Arabia. Saudi Arabia has been developed for all the fields. We want you to discover this, and it's not just a place to learn. It's also to grow in. This is our message. Ayon sa mga alumni ng programa, magandang pagkakataon ito na dapat samantalahin ng mga Pilipino. Wala rin daw dapat ipangamba sa seguridad dahil alaga sa mga university campus ang mga estudyante. The authorities pay special attention to the safety of all people, whether they are citizens or foreigners, regardless of their social status, whether they are students, workers, or visitors.
you do not feel any concern about your safety. Higit 800 Pilipinong estudyante ang kasulukuyang pinaaral ng Saudi government sa kanilang scholarship program. Sa mga interesado, mag-log on lang sa Study in Saudi website para sa karagdagang impormasyon. Kaparehong full scholarship din ang alok ng New Zealand Embassy sa ilalim ng New Zealand Manaaki Scholarship Program. Sa school year 2025-2026, 44 na scholarship grants ang ibibigay sa mga mapapalad na aplikante na pipiliin batay sa kanilang leadership potential, grado sa eskwelahan at kursong balak kunin sa New Zealand. Mag-log on lang sa website ng Manaaki Scholarship Programs para sa karagdagang impormasyon at para tingnan kung kayo'y kwalipikado. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. One happy family na sina Megan Young at Michael Diaz with their baby boy. Sa isang reel, ibinahagi ni Megan ang ilang snaps sa pagbubuntis hanggang sa mga anak this May 20. Filled with love raw ang new mom and dad kasama ang kanilang little one. Congratulations, Megan and Michael! At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.